Mukhang malakas ang bagyong paparating. Erwin, siguro dapat ka maglagay ng pabigat sa ating bubong. Baka liparin na naman kagaya na nangyari noong huling bagyo. Sige po, Lolo Umpong. Ako na pong bahala. Pagkatapos po natin kumain, gagawin ko po kagad ang utos nyo. Pambihira. Sunod-sunod na ang bagyo ngayon. Pakiramdam ko simula pa lamang ito ng hindi magandang mangyayari dito sa San Narciso. Lolo Umpong, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Dapat po ay positibo lang po tayo palagi. Hindi maganda na palagi kang positibo sa pananaw mo. Abay, kailangan mo ring isipin ang hindi magagandang bagay na pwedeng mangyari para mapaghandaan mo ito. Lumapit si Erwin sa bintana at sumilip upang tingnan ang kalangitan. Napakadilim ng ulap at tila anumang sandali ay babagsak na ang napakalakas na ulan. Bata pa lang si Erwin ay si Lolo Umpong na ang kasama niya sa buhay. Ang nanay niya ay namatay dahil sa sakit nung bata pa siya, habang ang kanyang tatay naman ay muling nag-asawa at iniwan si Erwin sa pangangalaga ni Lolo Umpong. Maagang namulat sa pagtatrabaho si Erwin. Natuto siyang magkumpuni ng mga sirang gamit hanggang sa maging isa na siyang karpintero, at yun ang pinagkukunan niya ng pera. Habang si Lolo Umpong naman ay isang retiradong manunugis at antingero. Noong kabataan nito ay meron itong kinabibilangang grupo na nakikipaglaban sa mga aswang. Mukhang babagsak na nga po ang ulan, Lolo. Ngayon ko na po lalagyan ng pabigat ang bubong natin. Sige, mabuti pa nga. Paniguradong mahihirapan ka ng gawin yan kapag bumuhos na ang ulan. Lumabas na si Erwin sa kanilang bahay at kinuha ang isang hagdan na gawa sa kawayan. Inakyat niya ang ilang gulong sa bubong nilang gawa sa yero. Inilagay niya ang mga gulong sa bubong upang magsilbing pabigat. Pagsapit ng hapon ay doon na nga bumuhos ang malakas na ulan. Nang kumagat ang dilim ay sinamahan yon ng malakas na hangin. Ang bubong ng bahay ni na Erwin at Lolo Umpong ay bahagyang umaangat, kaya hindi na iwasang mag-alala ni Erwin. Wala ng kuryente noong mga oras na yon, kaya ang tanging liwanag na lamang na meron sila ay nagmumula sa gasera. Malakas ang bagyong to, Erwin. Sana naman hindi tangayin ang hangin ng ating bubong. Lo, sa tingin ko naman po sapat na po ang pabigat na inilagay ko kanina. Ang ikinakatakot ko po ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog. Sigurado na kapag umapaw po yun, babaahin na naman tayo. Ilang taon na rin mula nang huling umapaw ang ilog. Pero sa lakas ng ulan ngayon, hindi malabong mangyari ulit. Sana pala ay lumikas na tayo kanina pa. Oo nga Sandali lang, Lo, ha. Sisilipin ko lang po ang ilog para makasigurado tayo kung kailangan na ba nating lumikas. Ala, sige. Mag-iingat ka, Apo. Baka madulas ka sa putik. Lumabas si Erwin at sinalubong siya ng malamig at basang hangin. Halos hindi niya na makita ang kanyang paligid dahil sa lakas ng ulan. Ang ilog na nasa di kalayuan ay nagsisimula ng rumagasa. Bumalik siya sa bahay matapos makita ang panganib na posibleng idulot ng pag-apaw ng ilog. Lo, sa tingin ko po, aapaw talaga ang ilog. Kailangan na po nating umalis dito bago tumaas ang tubig. Yan na nga ba sinasabi ko? Teka, iimpake na natin ang mga mahalagang gamit natin at magtutungo na tayo sa evacuation center. Bilisan mo, Erwin! Opo, Lolo. Inayos nilang maglolo ang kanilang mga gamit habang patuloy ang dagundong ng ulan at hangin. Ang mga anting-anting ni Lolo Umpong ay inilagay nito sa isang supot. Sa lahat ng gamit ni Lolo Umpong, ang mga anting-anting nito ang hindi pwedeng maiwanan kapag may ganoong kalamidad. Matapos na mag-empake ng mga importanteng gamit, ay nagsuot na ng kapote sina Erwin at Lolo Umpong. Dala ang tig-isang bag, ay sinuong nila ang walang tigil na pagbuhos ng ulan at ang napakalakas na hangin sa labas. Tinahak nila ang maputik na daan patungo sa paaralan na ginawang evacuation center. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, ay narating na nila ang evacuation center. Puno na ang mga silid-aralan ng mga evacuee
May mga pamilyang nakaupo sa sahig. May ilan pang mga bata ang umiiyak, habang ang iba naman ay tahimik na nagdarasal. Inilagay ni na Erwin at Lolo Umpong ang kanilang mga gamit sa isang sulok ng silid. Tana naman, hindi masyadong tumaas ang tubig sa ilog. Baka abutin ang bahay natin, Lolo. Wala na tayong magagawa, Erwin. Kung hindi ang magdasal sa ngayon, hindi natin kontrolado ang kalikasan. Habang nag-uusap sila, ang hangin sa labas ay lalong lumalakas at naririnig nila ang mga dagundong ng malalaking bagay na parang natatangay ng hangin. Lalong tumindi ang kaba ni Erwin, pero wala siyang magawa kundi kumapit sa panalangin na lilipas din ang bagyo at muli silang makakabangon. Pagsapit ng umaga ay tuluyan nang nawala ang bagyo. Umaliwalas na ang paligid. Umalis na sina Erwin at Lolo Umpong sa evacuation center. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang kubo, ay nakita nila ang mga nabuwal na puno at ilang bahay na nasira. Pagkarating nila sa kanilang kubo, ay labis na nanlumo si Erwin sa kanilang nasaksiyan. Gibang-giba ang kanilang bahay. Ang yerong bubong ay nasa lupa na at ang ilang haligi ay naputol, kaya nakabuwal ang buong bahay nila. Lolo, ang bahay natin nasira na! Wala na tayong magagawa, Erwin. Ipagpasalamat na lang natin na umalis tayo rito kagabi. Dahil kung hindi, ay baka kung ano na nangyari sa atin. Kung sa bagay, tama po kayo, Lo. Ang mahalaga po sa ngayon ay buhay tayo. Pero mukhang kailangan po natin ng bagong mga kahoy at kawayan para maitayo po natin ulit ang bahay natin. Mabuti pa, Lo. Magtutungo po muna ako sa gubat para kumuha ng mga kailangan natin. Sige. Magtungo ka na ngayon, Erwin. Titignan ko kung ano pa ang pwede natin magamit dito. Sige, mag-iingat ka. Babalik din po ako kagad, Lo, bago magtanghali. Alis na po ako. Mag-iingat din po kayo dito, Lo. Agad na sinimulan ni Erwin ang paglalakad patungo sa gubat habang may dala siyang itak at lubid. Habang naglalakad siya, hindi mapigilan ni Erwin na isipin kung paano nila muling itatayo ang kanilang kubo. Alam niyang mahirap, pero hindi siya maaaring sumuko. Pagdating ni Erwin sa gubat, ay agad siyang naghanap ng kahoy at mga kawayan na maaari niyang magamit sa muling pagtayo ng kanilang bahay. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay nakaipon na siya ng sa tingin niya ay sapat na kahoy at kawayan. Itinali niya ang mga yon gamit ang lubid at hinila papunta sa kanilang bahay. Pagbalik niya, ay agad nilang inumpisahan ni Lolo Umpong ang pag-aayos ng kanilang bahay na nasira ng bagyo. Pinagtibay nila ng gusto ang haligi at dingding at gayon din ang bubong na yero. Hindi na nila ininda ang gutom dahil ang nasa isip nila ay maitayo muli ang kubo nila. 2 araw ang mabilis na lumipas at tuluyan nang naayos nina Erwin at Lolo Umpong ang kanilang bahay. May ngiti sa labi nila na pinagmasdan nina Erwin ang bahay habang nasa labas sila ng kanyang lolo. Ayos! Ang bilis nating natapos, Lolo! Iba kasi ang husay mo sa pagiging karpentero, Erwin. Pero hindi pa po ako tiwala sa tibay ng bahay natin. Babalik pa po ako ngayon sa gubat para kumuha ng mga kahoy na pansuporta sa haligi at dingding. Gusto mo ba na tulungan pa kita? Ay, huwag na po. Kaya ko na po yun, Lo. Dito na lang po kayo sa bahay para makapagpahinga po kayo. Sige, ikaw ang bahala. Maglalaga na lamang muna ako ng saging na saba para pagbalik mo ay meron tayong mamemeryenda. Sige, mabuti pa nga po, Lo. Alis na po ako para makabalik din po ako agad. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Erwin at agad siyang bumalik sa gubat, dala ang itak at lubid. Hindi na siya nahirapan sa paglalakad doon dahil medyo tuyo na ang lupa at wala nang gaanong putik. Agad na sinimulan ni Erwin ang pagpuputol ng kahoy. Habang abala siya sa pagpuputol, ay may narinig siyang mahina at nanginginig na boses ng isang babae. Tulong! Tulungan niyo ako!
Napalingon si Erwin sa paligid. Bigla siyang kinabahan dahil hindi lingid sa kaalaman niya ang mga kwento ng kababalaghan sa gubat na yon. May mga nagsasabi na tirahan ng mga engkanto at diwata ang gubat. Kaya ang unang pumasok sa isip niya ay baka pinaglalaruan lamang siya ng kung anong elemento. Hindi na lang pinansin ni Erwin ang boses na narinig at nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, ay muli niyang narinig ang boses ng babae. May tao ba dyan? Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. May kakaibang kaba na nararamdaman si Erwin. Naisip niya na baka tao talaga ang naririnig niya. Sino ka? Nasaan ka? Nandito ako. Tulungan mo ako, pakiusap. Sinundan ni Erwin ang direksyon ng boses. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad, ay natagpuan niya ang isang babae na nakahandusay sa lupa. Ang suot nitong damit ay puno ng dugo. Bakas sa mukha nito ang labis na panghihina. Nanlaki ang mga mata ni Erwin sa nakita. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan ang babae. Miss! Miss, ano nangyari sa'yo? May kasama ka ba? Hindi na nakasagot ang babae dahil bigla yung nawalan ng malay. Nataranta si Erwin at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Lumingalinga siya sa paligid sa pag-asang makakakita ng tulong, pero napagtanto niya na nasa gitna siya ng kagubatan at siya lamang ang naroon. Kaya nagdesisyon siya na buhatin ang babae at malalaki ang hakbang na naglakad siya palabas ng gubat. Pumasok si Erwin sa kanilang kubo. Habang buhat niya ang walang malay na babae, agad niya itong inihaga sa papag at nang makita siya ni Lolo Umpong, ay agad itong lumapit nang may pagtataka sa muka. Akala ko ba ay kukuha ka ng kahoy sa gubat? Bakit imbes na kahoy ay babae ang inuwi mo? Abay, sino ang babaeng yan? Anong ginawa mo sa kanya? Hala, grabe naman po kayo sa panghusga sa akin, Lo. Wala po akong ginawa sa babaeng to, no? Ang totoo niyan, Lo, natagpuan ko po siya ron sa gubat. Sugatan po siya at nangihina. Kailangan po natin siyang tulungan kasi tignan niyo ang kalagayan niya, oh. Puro siya sugat. Nilapitan ni Lolo Umpong ang babae at matama nitong tiningnan ang mga sugat nito sa katawan. Malalalim ang ibang sugat niya. Para bang inatake siya ng isang mabangis na hayop. Pero Erwin, baka mapahamak ka kasi dito mo pa inuwi ang babaeng ito. Hindi ba dapat kay kapitan mo siya dinala? Lo, masyado malayo po ang bahay ni kapitan. Kaya dito ko na lang siya dinala sa bahay natin. Isa pa, hindi ba marunong din naman kayo manggamot? Kailangan po malinisan at magamot ang mga sugat niya. Ikaw talaga, Erwin. O sige, gagamutin ko muna ang babaeng to. Siguruhin mo lang na hindi ikaw ang may gawa nito sa kanya, ha? Lo, saksi po ang Diyos. Talagang nakita ko lang siyang ganyan sa gubat. Nagsimula nang ihanda ni Lolo Umpong ang mga halamang gamot para sa sugat ng babae. Nagpainit na rin ito ng tubig at inilagay yon sa palanggana na may malamig na tubig. Kumuha ito ng bimpo. Habang naghahanda si Lolo Umpong, ay nag-aalalang nakatingin si Erwin sa babae. Nakasuot ang babae ng punit-punit na damit at halatang dumaan ito sa matinding hirap. May mga galos yon sa braso at binti. Ang tinukoy ni Lolo Umpong na malalim na sugat ay ang ilang sugat ng babae sa braso nito na parang kalmot ng kung anong mabangis na hayop. Pagbalik ni Lolo Umpong sa tabi ng babae, ay agad nitong nilinisan ang mga sugat gamit ang isang malinis na basang bimpo. Pinahid dito ang halamang dinikdik sa mga sugat at nilagyan yon ng bendang gawa sa tela. Kumusta naman po siya, Lolo? Sa tingin niyo po ba mamamatay siya? Hindi pa siya mamamatay, Erwin. Grabe ka naman mag-isip. Malamang ay gutom o pagod lang siya, kaya nawalan siya ng malay. Ang kailangan niya ngayon ay makapagpahinga siya ng maayos. Hindi na nagsalita pa si Erwin dahil sa nagkaroon siya ng pagkakataon
napagmasdan ng maayos ang muka ng babae. Maputi ito at tila porselana ang kutis. Mahaba ang itim nitong buhok, mahaba ang mga pilik mata nito, at may makapal na kilay na bumagay sa mukha nito. Ang labi nito ay manipis at may natural na pagkapula. Sa madaling salita, napakaganda ng babae, kaya hindi na iwasan ni Erwin ang tumitig dito ng matagal. Hoy! Grabe ka naman makatitig sa babaeng ito, Erwin. Parang lalamunin mo siya ng buo ah. Hoy, ikaw na bata ka ha. Baka may binabala kang masama. Huwag mo nang ituloy dahil hindi ako papayag. Grabe ka talaga mag-isip sa akin, Lo. Wala po akong iniisip na masama. Gusto ko lang pong malaman kung sino siya at kung bakit siya sugatan. Nagbibiro lang ako. Huwag mo na akong intindihin. Pero malalaman din natin ang sagot kapag nagising na siya. Sa ngayon hayaan muna natin siya makapagpahinga. Nanatiling nakatingin si Erwin sa babae at patuloy siyang nag-isip kung sino ba ang misteryosang babaeng yon. Pagsapit ng gabi ay naghain na si Erwin ng hapunan. Sumandok siya ng mainit na kanin at inilagay yon sa malaking pinggan. Ang ulam nila ni Lolo Ompong ay ginataang tulingan na may kasamang mustasa. Maya-maya pa ay tahimik nang kumain ang maglolo ng hapunan, habang ang babae naman ay wala pa ring malay na nakahiga sa papag. Hindi napigilan ni Erwin ang mayat-maya na pagsulyap niya sa babae. Aba talaga naman. Panay ang sulyap mo sa babae ah. Hindi ka mabubusog sa ginagawa mo. Lo, hindi ko lang po kasi maiwasang isipin kung sino siya at kung bakit po siya sugatan. Masasagot lang yan kapag nagising na siya. Kumain ka na muna at huwag mo nang munang isipin ang mga bagay na yan. Itinuon na lamang ni Erwin ang sarili sa pagkain. Pero habang kumakain, ay muli siyang napatingin sa babae. Natigilan siya sapagkat bigla niyang napansin ang bahagyang paggalaw ng talukap ng mga mata ng babae. Lo! Gumalaw po mga mata niya. Parang magigising na yata. Hindi na hinintay pa ni Erwin ang sasabihin ni Lolo Ompong at mabilis siyang tumayo upang lapitan ang babae. Sumunod naman si Lolo Ompong at parehas silang tumitig sa magandang muka ng babae. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng babae. Nang makita nito sina Erwin at Lolo Ompong, ay napuno ng takot ang mga mata nito. Napabalikwas ang babae at sumiksik sa isang sulok ng papag habang yakap ang kanyang sarili. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Huwag kayong lalapit! Alagad ba kayo ni Rodrigo? Huwag kayong lalapit! Lumayo kayo sa akin! Sandali! Huwag ka matakot. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Ang totoo niyan, nakita kita sa gubat na humihingi ng tulong at sugatan. Hindi mo ba naaalala yun? Tapos, bigla kang nawalan ng malay kaya dinala kita rito sa bahay namin. Si Lolo, siya ang gumamot sa mga sugat mo. Hindi ka namin sasaktan. Nagtama ang mata ni Erwin at ng babae, ngunit nanatili ang pag-aalala at takot sa muka ng babae. Apo, pakalmahin mo siya. Hindi makakabuti sa sugat niya ang pag-hysterical. Maniwala ka sa akin, miss. Nasa mabuting kamay ka ngayon. Ako si Erwin. At siya naman ang aking Lolo Ompong. Tinulungan ka namin dahil sugatan ka. Saglit na tumahimik ang babae, ngunit kitang-kita pa rin ang kaba sa mukha nito. Miss, ano nga palang pangalan mo? Mayumi. Mayumi, pwede bang malaman kung ano nangyari sa'yo? Tumitig si Mayumi kay Erwin, ngunit hindi nagsalita. Halatang nag-alangan ito na magbigay ng sagot sa tanong ni Erwin. Huminga na lang ng malalim si Erwin. Naiintindihan ko kung bakit hindi ka pa handang magsalita sa ngayon. Pero gusto lang namin talagang tumulong. Siguro mas mabuting humingi tayo ng tulong kay Kapitan para maiatid ka sa pamilya mo.
nila ako matutulungan. Wala silang magagawa laban sa kung sino man ang gumawa nito sa akin. Kahit ang mga pulis, wala silang may tutulong sa akin. O sige, hindi na kami hihingi ng tulong kahit kanino. Pero dito ka na muna sa bahay namin. Hanggang sa gusto mo, hindi ka namin pipilitin. Napatitig si Mayumi kay Erwin. Tila unti-unting nababawasan ang takot nito. Habang nakaupo si Erwin malapit kay Mayumi, hindi niya maiwasang muling mapaisip kung anong misteryo ang bumabalot sa dalagang kasalukuyang nasa kanilang pamamahay. Matapos tuluyang kumalma si Mayumi, ay pinakain muna ito ni na Erwin. May awang humaplos sa puso ni Erwin habang pinapanood ang mabilis na pagkain ni Mayumi. Gutom na gutom ito na para bang ilang araw itong hindi nakakain. Maya-maya pa ay tinapik ni Lolo Ompong si Erwin sa balikat. Bakit po, Lo? Lumabas muna tayo. May kailangan tayong pag-usapan. Naunang lumabas ng kubo si Lolo Ompong. Bago sumunod si Erwin, ay sinulyapan muna niya si Mayumi na nasa pagkain ang atensyon. Paglabas niya, ay nakita niya si Lolo Ompong sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga na nasa harap ng kanilang bahay. Lumapit siya rito. Alam mo, Erwin, hindi pangkaraniwan takot ang nakita ko kay Mayumi. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Hindi biro ang pinagdaanan ni Mayumi. Pakiramdam ko ay meron siyang tinakasan na hindi ordinaryo para matakot siya ng ganong katindi. Pero, Lo, sino kaya ang gumawa nun sa kanya? Yun kayang Rodrigo na nabanggit niya kanina? Marahil na yun na nga. Sana'y sabihin niya na sa atin kung ano talaga nangyari sa kanya para malaman natin kung paano natin siya matutulungan. Intindihin na lamang muna natin siya sa ngayon. Marahil ay iniisip niya na hindi natin siya paniniwalaan. O baka naman wala pa rin siyang tiwala sa atin. Saglit silang natahimik at tanging huni ng mga kuliglig ang kanilang narinig. Napabuntong hininga si Erwin nang may kasamang pag-aalala. Lo, naisip ko lang po, paano kaya kung delikado pala ang pagtulong natin sa kanya? Paano po kung may naghahanap sa kanya at madamay pa tayo? Alam kong iniisip mo ang kaligtasan natin. At tama ka doon. Pero Apo, hindi ba't itinuro ko sa iyo na ang tumulong sa nangangailangan ay gawain ng taong may mabuting puso? Alam ko po, Lolo. Pero kung sakaling hindi na maging maganda ang sitwasyon, ano pong gagawin natin? Apo, hindi ito ang unang beses na humarap tayo sa panganib para sa iba. Alam mo yan. At ngayong nasa pangangalaga natin si Mayumi, wala tayong ibang magagawa kundi ang tulungan siya. Tama po kayo, Lo. Siguro naman po ay merong dahilan kung bakit tayo ang hinayaan na nasa itaas na tumulong kay Mayumi. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon na po. Kung ano man ang kwento ni Mayumi, ay hintayin natin siyang kusang magsabi sa atin. Pero habang hindi pa niya yung kayang ikwento, ay gawin natin ang lahat para protektahan siya. Sige po, Lo. Tutulungan po natin si Mayumi. Matapos nilang mag-usap, ay nagtungo silang muli sa loob ng bahay. Sa gabing yun, ay nagkasundo sina Erwin at Lolo Ompong na tulungan si Mayumi sa abot ng kanilang makakaya. Sa mga lumipas na araw, ay napansin ni Erwin na palaging tahimik si Mayumi sa loob ng kanilang kubo. Madalas itong nakaupo sa isang sulok habang nakatitig sa kawalan. O di kaya naman ay naglalakad-lakad sa paligid ng bahay na parabang hindi ito napapagod. May mga gabi rin na nagigising si Mayumi na sumisigaw at takot na takot. Nasanay na rin si Erwin na palagi itong pinapakalma kapag nangyayari yun. Gaya ng gabing yun, nagising si Erwin sa malakas na sigaw mula kay Mayumi. Wag! Wag kayong lalapit! Ayoko na! Tama na! Agad na tumayo si Erwin sa pagkakahiga at sumunod naman si Lolo Ompong. Lumapit sila kay Mayumi na nakaupo sa papag habang nanginginig
at umiiyak. Mayumi! Mayumi, kumalma ka! Nasa ligtas kang lugar. Walang mananakit sa'yo rito. Pakiusap. Huwag niyo akong ibibigay sa kanila. Parang awa niyo na. Mayumi, wala kang dapat ikatakot. Narito kami para protektahan ka. Kahit papano ay napapakalma nila si Mayumi. Ngunit kita sa mga mata nito ang matinding takot. Hanggang sa sandaling yon ay isang malaking palaisipan pa rin kina Erwin kung sino o ano ang kinatatakutan ni Mayumi. Walang kaalam-alam si Erwin na ang pagkupkup nila kay Mayumi ay ang magiging mitya ng kaguluhan. Hindi lamang sa buhay nilang maglolo, kundi maging sa buong San Narciso. Isang gabi, naglalakad si Erwin mula sa kanyang pagtatrabaho sa kabilang baryo. Ginabi na si Erwin dahil natagalan siya sa pag-aayos ng bubong ng bahay na kanyang ginawa. Nasa kalagitnaan na siya ng daan, pauwi, nang maramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Napalingon si Erwin dahil tila meron siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may narinig siyang kakaibang kaluskos sa madamong bahagi ng daan sa gilid. Binilisan niya ang paglalakad dahil lumakas ang pakiramdam niya na meron talagang nakasunod sa kanya. Sa isang iglap, mula sa damuhan, ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Matangkad yun, payat, at may mahahabang kuko. Napagtanto ni Erwin na isa yung aswang. Natigilan siya nang humarang yun sa unahan niya. Mabilis na tumakbo ang aswang papunta sa kinaroroonan ni Erwin. Agad na tumakbo si Erwin, pero mas mabilis ang aswang kaysa sa kanya. Nang maabutan siya ng aswang, ay hinawakan siya nito sa balikat. Hinila siya nito na naging dahilan para mapahiga siya at matumba. Hindi naman pumayag si Erwin na magtagumpay ang aswang sa balak nitong gawin sa kanya. Kaya nang sunggaban siya ng aswang, ay kinuha niya ang martilyo na nakasabit sa kanyang bewang at buong lakas niyang pinalo yun sa ulo ng aswang. Bumagsak ang aswang sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sinamantala ni Erwin ang pagkakataon na yon upang tumakas. Agad siyang tumayo at bago pa muling makabangon ng aswang, ay mabilis siyang tumakbo pauwi sa kanilang bahay. Takot na takot siyang tumakbo pauwi. Pagdating ni Erwin sa bahay, ay habol niya ang kanyang paghinga. Nanginginig siya sa labis na takot. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya ng sandaling yon. Isinarado niya kagad ang pinto at mga bintana. Nang makita naman siya ni Lolo Ompong, ay nagtaka ito sa ikinikilos niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Erwin? Bakit parang takot na takot ka? Abay, para ka nakakita ng multo ah. Lolo, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Inatake po ako ng isang aswang habang naglalakad po ako pauwi. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Aswang? Abay, hindi ba't wala namang aswang dito sa San Narciso? Yun din po ang akala ko, Lo. Pero totoo po sinasabi ko. Inatake po talaga ako ng aswang. Mabuti na lang po at pinalo ko siya ng martilyo sa ulo kaya nagawa ko po makatakas. Kung hindi, baka hindi na po ako nakauwi rito ng buhay. Nagulat sina Erwin at Lolo Ompong nang biglang mag-hysterical si Mayumi. Pasiksik ito sa isang sulok ng bahay. Isko! Alam nilang nandito ako! Nasundan nila ako! Mabilis na lumapit si Erwin kay Mayumi at hinawakan ito sa magkabilaang balikat. Mayumi, maniwala ka, ligtas ka rito. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi titigil si Rodrigo hanggat hindi niya ako nakukuha. Kahit saan ako magpunta, sinusundan nila ako. Hindi nila ako patatahimikin. Napatingin si Erwin kay Lolo Ompong. Pareho nilang naramdaman na may mas malalim na dahilan pa kung bakit palaging takot si Mayumi. Dahil sa patuloy na nag-hysterical si Mayumi, ay niyakap na ito ni Erwin upang iparamdam sa babae na wala itong dapat na ikatakot. Kahit paano, ay kumalma naman si Mayumi sa pagyakap ni Erwin sa kanya.
Habang yakap-yakap niya si Mayumi, ay nagtama ang mga mata nila ni Lolo Ompong. Sa pagkakataon na yon, ay tila alam nila na mga aswang ang kinatatakutan ni Mayumi. Matapos na kumalma ni Mayumi, ay inabutan ito ni Erwin ng isang baso ng tubig. Agad naman yung ininom ni Mayumi. Hindi pa rin nawawala ang panginginig ng katawan ng babae. Tahimik na nakaupo malapit sa kanilang dalawa si Lolo Ompong, at baka sa mukha nito ang pag-aalala at pagtataka. Mayumi, iha. Tanong ko lang, aswang ba talaga kinatatakutan mo? Kaya ba nang narinig mo kay Erwin na inatake siya ng aswang, ay bigla ka nagsisigaw? Hindi nagsalita si Mayumi, pero marahan itong tumango. Bakit natatakot ka sa mga aswang? Anong ginawa nila sa'yo? At sino ba yung Rodrigo na sinasabi mo? Hindi pa ako handang magsalita sa ngayon. Hindi niyo ako maiintindihan. At baka hindi rin kayo maniwala sa akin. Mayumi, kung gusto mong matulungan ka namin, kailangan mo nang magsalita. Hindi kami manghuhula dito kung hindi mo sasabihin ang totoo. Ay paano namin malalaman kung paano ka poprotektahan? Isa pa, siguro naman na may karapatan kaming malaman ng lahat bilang kapalit ng pagkupkup namin sa'yo. Tumahimik si Mayumi at yumuko. Ramdam ni Erwin ang pag-aalinlangan ni Mayumi na magsalita. O sige, kung ayaw mong sabihin sa amin ng apo ko ang mga nangyari sa'yo, ay hindi ka na namin pipilitin. Pero mapipilitan na lang kaming ibigay ka na lamang sa mga pulis. Baka mas makakatulong sila sa'yo kaysa sa amin. Wag! Wag! Wag niyo akong ibibigay sa mga pulis. Mas lalo lang manganganib ang buhay ko kung ibibigay niyo ako sa kanila. Hindi nila ako papaniwalaan. At baka isipin pa nila na nababaliw ako. Kaya nga dapat mo nang sabihin sa amin ang lahat, Mayumi. Hindi ka namin matutulungan na maayos kung hindi namin alam ang nangyari sa'yo. Tumingin si Mayumi kay Lolo Ompong at pagkatapos ay kay Erwin. Matagal itong hindi nagsalita hanggang sa maya-maya pa ay tumango ito. Kung sasabihin ko ba sa inyo ang nangyari sa akin, ay maniniwala kayo sa akin? Oo, Mayumi. Nangangako kami. Maniniwala kami ng lolo ko sa lahat ng sasabihin mo sa amin. Nais lang talaga naming malaman ni Lolo ang katotohanan. Huminga ng malalim si Mayumi at muling tumingin sa kanila. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan at takot. Sasabihin ko na sa inyo ang lahat-lahat. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang ito gagawin. Dahil nahihirapan pa akong ibalik sa alaala ko mga nangyari at ang mga pinagdaanan ko. Tama kayo, Erwin. Takot ako sa mga aswang. Lalo na sa pinuno nilang si Rodrigo. Sino ba talaga si Rodrigo, Mayumi? Gaya ng sinabi ko, si Rodrigo ang pinuno ng isang grupo ng mga aswang. Hindi lang siya basta isang aswang. Siya ang pinakamalupit sa lahat ng aswang na nakita ko. At ilang taon niya na akong ginagamit para sa sarili niyang kapakanan. Paanong ginagamit? Meron kasi akong kakayahan na makita ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng aking mga panaginip. Kung minsan, kahit gising ako, ay may nakikita akong mga pangitain. Kung ganun, isa kang manghuhula. Parang ganun na nga, Erwin. Kapag nananaginip ako o nagkakaroon ng pangitain, ay nakikita ko kung ano mangyayari sa hinaharap. Mga trahedya, kamatayan, at mga mangyayaring sakuna. Nang malaman ni Rodrigo ang tungkol sa kakayahan ko, ay dinukot niya ako mula sa aming tahanan. Ginamit niya ang kakayahan ko para maging matagumpay siya sa bawat plano niya. Bukod pa ron, may kakayahan din ako manggamot ng sugat gamit ang aking mga kamay. Kapag nasusugatan ng mga alagad ni Rodrigo, ay ako ang nagpapagaling sa kanila. Halos 5 taon na akong nasa ilalim ng kontrol ni Rodrigo. Wala akong magawa
kundi sumunod dahil alam kong papatayin niya ang pamilya ko kung di ako makikinig sa kanya. Pero, paano ka nagkaroon ng ganyang kakayahan? Nasa lahi niyo ba ang pagiging manggagamot at manghuhula? Hindi, Erwin. Nung tumuntong ako sa edad 18, ay saka lamang ako nagkaroon ng kakayahan na yun. Ang sabi sa akin ng aking lolo, ay sumapi sa akin ang espiritu ng isang prinsesa ng mga babaylan na si Prinsesa Mayari. Ayon sa kwento ng lolo ko, si Prinsesa Mayari daw ay isang mahusay na babaylan noong panahon bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. May kapangyarihan siya na makita ang hinaharap at manggamot. Ngunit nang mamatay siya, nanatili ang kanyang espiritu at naghanap ng isang tao na karapat-dapat na taglayin ang kanyang kakayahan upang labanan ang kasamaan. Nakakalungkot lang na hindi sa kabutihan na gamit ang kakayahan mo, Mayumi. Naging kasangkapan pa ito ng kasamaan. Tama ka, Lolo Umpong. Pero labag sa kalooban ko ang lahat ng iyon. Lahat ng pinapagawa sa akin ni Rodrigo. Nagtataka lang ako kung bakit ikaw ang pinili ng espiritu ni Prinsesa Mayari. Sigurado ko na meron kung anong espesyal sa'yo, kaya napili ka niyang sapian. Ayon sa lolo ko, maaaring ninuno namin si Prinsesa Mayari. Noon pa man, ay magkadugtong na ang buhay naming dalawa. Ngayon ay naiintindihan na namin kung bakit ka takot na takot sa mga aswang. Malaking bagay ang mga sinabi mo sa amin, Mayumi. Maraming salamat sa tiwala mo sa amin ng aking apo na si Erwin. Sa sandaling yon, ay naging malinaw na kay Erwin ang buhay ni Mayumi. Pero isang bagay pa rin ang gumugulo sa isip niya. At yun ay kung bakit sugatan si Mayumi nang matagpuan niya ito. May itatanong pa sana ako sa iyo, Mayumi. Nung araw na natagpuan kita sa gubat, sugatan ka. Bakit ka nandun? Ano nangyari sa iyo ng araw na yun? Nung magkaroon ng bagyo, sinamantala ko ang pagkakataon para tumakas sa kuta ni na Rodrigo. Pero nasundan ako ng mga alagad ni Rodrigo. Ayaw nila akong mawala dahil alam nilang mahalaga ang kakayahan ko para sa kanila. Lumaban ako sa kanila kahit alam kong wala akong laban hanggang sa nagawa ko makapagtago sa kanila. Nagpatuloy sa pagkwento si Mayumi. Ayon dito, ay ilang araw itong nanatili sa gubat. Hindi nito alam ang daan palabas hanggang sa narinig nito ang pagpuputol ng kahoy ni Erwin, kaya humingi na ito ng tulong. Kung ganun, hindi talaga titigil si Rodrigo hanggat hindi kanya nakukuha ulit, Mayumi. At kahit naman makuha niya ako, ay wala na akong silbi sa kanya. Halos isang buwan na akong hindi nakakakita ng pangitain at nawala na rin ang kakayahan ko manggamot. Malakas ang kutob ko. Nanilisan na ni Prinsesa Mayari ang katawan ko. Sinabi ko yun kay Rodrigo, pero ayaw niyang maniwala. Ang iniisip niya ay nagdadahilan lamang ako sa kanya. Sa tingin ko, ay iniwan na ng espiritu ni Prinsesa Mayari ang katawan mo dahil labis ka nang nagamit sa kasamaan, Mayumi. Yan nga rin po naiisip ko, Lolo Opong. Kaya kapag napatunayan ni Rodrigo na wala na talaga akong silbi sa kanya, malamang papatayin na lamang niya ako. Huwag ka mag-alala. Hindi namin hahayaan na makuha ka nila ulit, Mayumi. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyong lahat. Wala kang dapat na ipagpasalamat, Mayumi. Hindi namin hahayaang mangyari sa'yo ang ayaw namin mangyari sa kahit na sino. Isa pa, kung nandito na nga talaga si na Rodrigo upang hanapin ka, ay nahaharap tayo sa ngayon sa isang matinding laban. Pero wala kang dapat na ipag-alala, Mayumi. Dati akong lumalaban sa mga aswang at kayang-kaya kong bumalik sa gawain ganon kung kinakailangan. Ngumiti si Mayumi ng bahagya, ngunit bakas pa rin sa mga mata nito ang takot. Nahulog si Erwin sa malalim na pag-iisip. Nais niyang protektahan si Mayumi, pero nagkaroon din siya ng pagkabahala para sa buhay nila ng kanyang lolo Ompong. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog si Mayumi sa loob ng bahay nila Erwin,
ay lumabas si Erwin upang mag-isip sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Umupo si Erwin sa bangko at tumitig sa kawalan. Nagulat na lang siya na nasa tabi na niya si Lolo Ompong. Nakakagulat naman po kay Lolo. Para kang multo na bigla-bigla na lang sumusulpot. Paano? Ang lalim-lalim ng iniisip mo. Si Mayumi pa rin ba yan, Apo? Opo, Lo. Alam ko namang nangako tayo kay Mayumi na tutulungan at poprotektahan natin siya. Pero, Lo, hindi ko maiwasang mag-alala para sa ating dalawa eh. Paano kung dahil sa pagtulong natin kay Mayumi, ay pati ang mga buhay natin ay malagay sa alanganin? Alam mo na ang sagot ko sa tanong mo na yan. Gaya na sinabi mo, nangako na tayo kay Mayumi. Kung ganon, kailangan natin itong tuparin. Oo nga, Lo, nandun na po tayo. Alam ko po yun. Pero tao lang po ako. Tayo. Natatakot din ako. Paano na lang po kung hindi natin kayang protektahan ang sarili natin laban kay Rodrigo at sa mga alagad nitong aswang? Erwin, kung hindi natin tutulungan si Mayumi, sinong tutulong sa kanya? Nakikita mo naman ang takot niya, hindi ba? Hindi niya ito kayang harapin na mag-isa. Kailangan niya tayo, Apo. Ayoko lang po na may mangyaring masama sa atin, Lo. Lalo na po sa inyo. Masyado mo yata ako minamaliit, ha, bata? Alam mo, na dati ako nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi na bago sa akin ang ganitong sitwasyon. Sa tingin ko nga hinayaan ng Diyos na mapunta sa atin si Mayumi dahil alam niya na tayo may kakayahan na tumulong sa kanya. Napabuntong hininga si Erwin. Sa tingin niya ay wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang responsibilidad nila kay Mayumi. Kung ganun, Lo, ano po ang dapat natin gawin? Una, kailangan natin lagyan ng proteksyon ng bahay. May mga paraan para mapalayo ang mga aswang. Alam ko kung papaano yung gagawin. Marami akong anting-anting. Alam mo yan. Tumango si Erwin at kahit paano ay unti-unting nabuo ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Lolo Ompong. Habang tinitingnan niya ang madilim na paligid, alam niyang hindi magiging madali ang kanilang haharapin. Ngunit sa gabay sa kanila ng nasa itaas, sigurado siya na malalagpasan nila kahit anong pagsubok ang kakaharapin nila sa mga darating na araw. Agad na kumilos si Lolo Ompong upang lagyan ng proteksyon ang bahay nila laban sa mga aswang. Pinanood lamang nina Erwin at Mayumi si Lolo Ompong sa ginagawa nito. Isang agimat ang inilabas nito mula sa taguan nito ng mga anting-anting. Isa yung kakaibang bato na may mga nakaukit na simbolo. Nakatali yun sa isang pulang tali. Pumikit si Lolo Ompong at nag-usal ng orasyon. Matapos yun ay isinabit ni Lolo Ompong ang agimat sa itaas ng pinto. Lo, sigurado ka po bang effective ang mga yan? Talaga bang hindi na tayo mapapasok dito ng mga aswang? Huwag kang mag-alala, Erwin. Ang mga ganitong proteksyon ay matagal nang ginagamit ng mga ninuno natin. Mayumi, hanggat narito ang agimat na ito, walang aswang ang makakapasok sa bahay na ito. Makakapasok lamang sila rito kung isa sa atin ang kusang magpapapasok sa kanila. O kaya naman kung nandito sa loob ng bahay ang aswang, bago pa ilagay ang agimat, mapipigilan sila ng lakas ng pananalig at dasal na isinama ko rito. Lolo Ompong, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo ni Erwin. Hindi mo kailangan magpasalamat, Iha. Ang mahalaga, ligtas ka rito. Pero tandaan mo, ang proteksyon ay hindi lang galing sa agimat. Galing din ito sa tapang at pananalig sa Diyos. Tama si Lolo Mayumi. Habang narito ka, walang makakapanakit sa'yo. Kahit pa ang Rodrigo na yun. Napaluwa si Mayumi. Ramdam naman ni Erwin ang labis na pasasalamat nito sa kanila ni Lolo Ompong. Salamat po talaga. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Napakabuti po niyong tao. Kahit hindi niyo ako kaano-ano, ay tinutulungan niyo pa rin ako.
Hindi kailangan maging kadugo ka namin para tulungan ka namin, Mayumi. Kailangan mo kami, kaya nandito kami para tulungan ka sa abot ng aming makakaya ni Lolo Ompong. Pero kailangan nating maging handa palagi. Ang mga aswang ay matatalino at tuso. Hindi sila sumusuko ng basta-basta. Kaya dapat maging matalino tayo sa kung paano natin sila haharapin at kakalabanin. Kaya Erwin, kailangan mo magsanay sa paggamit ng sandata laban sa mga aswang. Hindi tayo sigurado sa mga mangyayari sa mga susunod pang araw. Handa po ako magsanay, Lo. Gagawin ko po ang lahat para may pagtanggol ko kayo ni Mayumi. Kung nasaan man ang espiritu ng prinsesa ng mga babaylan, sana'y gabayan niya tayo sa laban na ito. Di pa ron natapos ang ginagawa ni Lolo Ompong. Naglagay pa ito ng asin sa bawat sulok ng bahay. Pati ang gilid ng pintuan at bintana ay nilagyan din ito ng asin. Tumayo silang tatlo sa harap ng bahay at tahimik na pinagmasdan ang agimat na nakasabit sa pinto. Alam ni Erwin na kahit meron ng proteksyon ang bahay nila laban sa mga aswang, ay hindi pa rin sila dapat maging kampante. Gaya ng sinabi ni Lolo Ompong, tuso at matatalino ang ibang mga aswang. Sigurado siya, naggagawa si Rodrigo ng paraan upang makuha ng mga ito si Mayumi sa kanila. Isang umaga, ang bango ng nilulutong adobo ni Erwin ang pumuno sa loob ng bahay. May pinuntahan noon si Lolo Ompong, kaya siya ang naatasan na magluto ng ulam para sa pananghalian. Hawak niya ang isang sandok at maingat na hinahalo ang karne sa kawali. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mayumi na namumutla at halatang takot na takot. "Oh, Mayumi! Ano nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka?" Si Rodrigo! Nakita ko siya! Naglalakad siya sa labas! Sa tingin ko papunta siya dito sa bahay! Inalis ni Erwin ang kawali sa apoy at nilapitan si Mayumi. "Sigurado ka ba si Rodrigo nakita mo?" Oo, Erwin! Hindi ako maaari magkamali! Hindi ko makakalimutan ang itsura niya! Si Rodrigo talaga yun! Malamang, nagtatanong-tanong siya sa mga tao tungkol sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko siya hayaan na makuha ka. Nandito ako at hindi kita pababayaan. Pero hindi ko alam kung kaya natin. Kakayanin natin. Magtiwala ka sa akin, Mayumi. Habang nagpapalitan ng salita sina Erwin at Mayumi, ay may biglang kumatok ng malakas sa pinto. Napapitlag si Mayumi at tumingin kay Erwin. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Tumingin si Erwin sa pinto at mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. May kutob siya na si Rodrigo ang nasa labas ng kanilang bahay. "Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas, Mayumi. Dito ka lang." Oo, mag-iingat ka, Erwin. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong aalis siya nang hindi niya nalalaman na nandito ka. Huminga ng malalim si Erwin at saka siya lumapit sa pinto. Saglit siyang huminto at nag-ipon ng lakas ng loob bago niya binuksan ang pinto. Mabilis siyang lumabas at agad niyang isinarado ang pinto. Sa pagbukas ni Erwin ng pinto, ay tumambad sa kanya ang isang lalaking matangkad, may malaking katawan at nakasuot ng itim na jacket. Ang matalim nitong tingin ay nagpahiwatig sa kanya na hindi ito mapagkakatiwalaan. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Ako si Rodrigo. May hinahanap akong babae. May nakapagsabi sa akin na nandito siya sa San Narciso. "Sinong babaeng hinahanap mo?" Humakbang si Rodrigo palapit kay Erwin at inilabas nito ang isang lumang litrato. Inabot nito yon kay Erwin at nang tingnan niya ang litrato ay nakita niya na nga si Mayumi ang nasa litrato. Nakita mo ba ang babaeng nasa litrato? Saglit na tumahimik si Erwin. Umiling siya at agad na ibinalik kay Rodrigo ang litrato. "Hindi ko pa nakikita dito sa lugar namin ng babaeng nasa litrato. Maliit lang tong San Narciso. Kung nandito ang babaeng hinahanap mo, ay malamang nakita ko na siya. Siguro ay mali ang impormasyon na nakuha mo."
Pinagmasdan siya ni Rodrigo ng matagal. Tila sinusuri nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Hindi nagpatinag si Erwin at hindi niya ipinahalata na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sigurado ka? Oo, sigurado ko. Bakit mo nga pala hinahanap ang babaeng yan? Delikado ang babaeng yan. Marami na siyang pinatay. Kaya banta siya sa buhay ng mga tao. Kung makikita mo ang babaeng ito, ipaalam mo agad sa kapitan nyo rito. Dahil nakausap ko na siya tungkol sa paghahanap ko sa babaeng yan. Tumango na lamang si Erwin at hindi na nagsalita pa. Nagpaalam naman na si Rodrigo. Nagsimulang maglakad palayo. Pinanood niya ang papalayong si Rodrigo at nang masiguro niyang malayo na yon, ay saka siya pumasok muli sa bahay. Pagpasok niya ay agad niyang niyakap si Mayumi. Salamat, Erwin. Ang akala ko, malalaman na ni Rodrigo na nandito ako. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi ako papayag na makuha ka niya? Wala na siya, Mayumi. Ligtas ka na. Hindi ko alam, Erwin, kung paano ako makakabayad sa kabutihan niyo sa akin ni Lolo Ompong. Huwag mo nang isipin kung paano ka makakabayad sa amin. Kasi hindi naman kami naniningil. Ang mahalaga, ligtas ka. Tahimik na nagkatinginan sina Erwin at Mayumi. Sa kabila ng peligro, naroon ang determinasyon ni Erwin na protektahan si Mayumi, anuman ang mangyari. Bandang hapon nang dumating si Lolo Ompong sa bahay, meron itong dalang isang bayong ng gulay na ayon dito ay ibinigay dito ng babaeng ginamot nito sa kabilang baryo. Ipinatong nito ang bayong sa ibabaw ng lamesa. Kumusta kayong dalawa rito habang wala ako? Lolo, may dumating po na hindi inaasahan kanina habang wala ka. Sino? Si Rodrigo po. Nagtanong siya tungkol kay Mayumi. Nagsisimula na siyang magtanong-tanong sa mga taga rito sa San Narciso tungkol kay Mayumi. Nalaman ba niyang narito si Mayumi? Anong sinabi mo sa kanya, Erwin? Sinabi ko po sa kanya na wala akong kilalang Mayumi. Pinakita pa nga niya sa akin ang lumang litrato ni Mayumi. Sa tingin ko naman po hindi siya nakahalata na nagsisinungaling ako sa kanya. Lo, hindi na po maaaring lumabas pa si Mayumi. Baka may makakita sa kanya at ituro pa kay Rodrigo. Mas mabuti na maging maingat tayo. Sinabi rin po ni Rodrigo na marami na raw pinatay si Mayumi at banta raw si Mayumi sa buhay ng mga tao. Sinungaling talaga si Rodrigo. Hindi ako nakapatay ng kahit na sino sa buong buhay ko. Siya ang marami ng pinatay ng mga tao at hindi ako. Huwag ka mag-alala, Mayumi. Dahil hindi naman kami naniniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa iyo eh. Salamat, Erwin. Yan ang sinasabi ko. Natuso ang mga aswang. Mapanlin lang sila. At gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Erwin, kailangan mo na magsimula magsari sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayong kumpirmado nang nandito sa San Narciso si Rodrigo, ay hindi na tayo dapat maging kampante. Sige, Pulo. Handa na po ako magsanay. Kailan po tayo magsisimula? Bukas na bukas din ay magsisimula na tayo sa iyong pagsasanay. Huwag ka mag-alala, Erwin. Lahat ng kailangan mong matutunan ay ituturo ko sa iyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Erwin. Sigurado siya na hindi magiging madali ang pagsasanay niya kay Lolo Ompong. Pero handa siyang gawin ng lahat upang protektahan si Mayumi. Hindi niya alam, pero sa maikling panahon na nakilala niya si Mayumi, ay tila may kakaibang damdamin na kagad siyang nararamdaman para sa dalaga. Nang sumunod na araw, ay agad na sinimulan ni Lolo Ompong ang pagsasanay kay Erwin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagtungo sila sa likod ng bahay. Si Mayumi naman ay nanood sa kanilang ginagawa. Inabot ni Lolo Ompong kay Erwin ang isang matalim na itak. At anito ay isa yon sa magiging armas ni Erwin laban sa mga aswang. Palagi mong tatandaan, Iho, na walang bisa ang kaalaman mo sa paggamit ng sandata kung wala kang talino at disiplina. Sige, hawakan mo na maayos ang itak. Kung sa anong paraan ka komportable, ay ganun ang paghawak na gawin mo.
Sinimulan ni Lolo Ompong ang pagtuturo kay Erwin sa kung paano gamitin ang itak sa pakikipaglaban. Itinuro ni Lolo Ompong ang tamang paraan ng pag-atake at paggamit sa itak bilang pangdepensa. Paulit-ulit na isinagawa ni Erwin ang bawat pag-atake gamit ang itak habang iniisip niya na meron siyang kalabang aswang. Ang bawat galaw ay naging mas maayos. Habang tumatagal, hindi niya ininda ang pagod at pagtagaktak ng pawis sa kanyang muka. Nang sumunod na araw, ay ang buntot ng pagi naman ang pinahawak ni Lolo Ompong kay Erwin. Ayon kay Lolo Ompong, ang buntot ng pagi ang pinakamabisang panlaban sa aswang. Bukod sa takot dito ang mga aswang, ay mas malaki rin ang pinsalang na ibibigay nun sa lahat ng uri ng aswang. Hinawakan ni Erwin ang buntot ng pagi at labis siyang nanibago dahil kumpara sa itak ay hindi niya madalas na nahahawakan ang bagay na yon. Tinuruan siya ni Lolo Ompong ng wastong paraan ng paghataw at pag-atake gamit ang buntot ng pagi. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagsasanay, ay pagod na naupo sa lupa si Erwin. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Mayumi na may dalang pritong saging at isang baso ng malamig na tubig. Kumain ka muna, Erwin, para kahit paano ay makabawi ka ng lakas. Alam ko rin na gutom ka na kasi hindi ka pa nagtatanghalian. Maraming salamat, Mayumi. Ikaw ba nagprito nitong saging? Oo, nakakita kasi ako ng isang buwig ng saging, kaya naisipan kong igawa ka ng merienda. Meron na rin si Lolo Ompong, kumakain na siya sa loob. Paano ka? Bakit hindi ka pa sumabay sa akin na magmerienda? Busog pa ako eh. Mamaya na lang siguro. Sige na, kumain ka na. Tumalon ang puso ni Erwin nang matamis siyang ninitian ni Mayumi. Habang kumakain si Erwin, ay nakatingin lang si Mayumi sa kanya. Tahimik siya nitong pinagmamasdan na mas lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang tumatagal na nakakasama ni Erwin si Mayumi, ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Makalipas ang ilang araw ng pagsasanay, ay tinawag ni Lolo Ompong si Erwin. Nang lumapit naman si Erwin sa kanyang lolo, ay agad niyang napansin ang hawak nito na isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Bakit po, Lolo? May kailangan po ba kayo? Erwin, oras na para ibigay ko sa iyo nasa loob ng kahon na ito. Ha? Ano po ba yan, Lolo? Binuksan ni Lolo Ompong ang kahon at inilabas ang isang anting-anting na yari sa makintab na bato. May nakaukit doon na mga simbolo na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Itong anting-anting na ito ang magbibigay sa iyo ng dagdag na lakas sa tuwing nakikipaglaban ka sa mga aswang. Isa ito sa mga naging sandigan ko nung panahon na nakikipaglaban pa ako sa mga halimaw. Pero tandaan mo, Apo, hindi sapat na suot mo lang ito para manalo ka. Ikaw pa rin ang kailangan gumawa ng paraan at magdidikta para matalo ang mga kalaban. Ipinasa ni Lolo Ompong ang anting-anting kay Erwin. Naramdaman ni Erwin ang init ng bato sa palad niya. Isinuot niya yun at may kakaibang enerhiya siyang naramdaman na dumaloy sa buo niyang katawan. Salamat po, Lolo Ompong. Pinapangako ko po, nagagamitin ko po ito para protektahan ang lahat ng tao laban sa mga aswang. Lalong-lalo na po sa inyo ni Mayumi. Hindi natin alam kung kailan aatake si na Rodrigo. Kaya ihanda mo palagi ang iyong sarili. Pero tiwala ako na handa ka na, Erwin. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko nung nagsisimula pa lamang akong makipaglaban sa mga aswang na yan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Apo. Tumingin si Erwin kay Lolo Ompong at tumango. Mas nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili nang dahil sa huling sinabi ni Lolo Ompong sa kanya. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Erwin, ay isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa kanyang panaginip
ay naglalakad siya sa gitna ng kagubatan. Wala siyang maalala kung paano siya napunta ron, ngunit ramdam niya ang bigat ng kakaibang presensyang tila nagmamasid sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isang boses ng babae ang narinig niya. Malamyos yun at tila isang anghel ang nagsasalita. Napalingon si Erwin sa pinanggagalingan ng tinig at nakita niya ang isang babae na nakasuot ng makalumang kasuotan ang papalapit sa kanya. Ngunit ang mukha ng babae ay natatakpan ng anino, kaya hindi niya makita kung sino ito. Tinanong ni Erwin kung sino ang babae at ayon dito ay siya si Prinsesa Mayari. Sinabi nito na kailangan nito si Erwin upang magapi ang totoong kalaban. Ayon pa nga sa babae ay kailangan nito ang katawan ni Erwin. Nanginig si Erwin habang unti-unting lumalapit ang babae sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo pero hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Napasigaw siya nang biglang maging usok ang babae at pumasok yon sa kanyang katawan. Tila may malamig na hangin ang bumalot kay Erwin. Nagising na si Erwin sa parting yun ng kanyang panaginip. Tagaktak ang pawis niya sa noo at habol niya ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tinapa niya ang kanyang katawan upang masiguro niya kung gising na ba talaga siya o hindi. Bumangon siya upang uminom ng tubig. Matapos uminom ng tubig, ay hindi sinasadyang napatingin siya sa kanyang mga palad. Nagtaka siya dahil tila merong marka ang mga palad niya. Sinindihan niya ang gasera at itinapat niya roon ng kanyang mga palad upang makita niya ng maayos kung ano ang naroon. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang masiguro niya na meron talagang mga marka sa magkabilaan niyang palad. Tila araw yon na merong 3 sinyag. Bigla siyang kinabahan nang maisip niya na baka nga si Prinsesa Mayari ang babaeng nagpakita sa panaginip niya at baka nasa loob na yon ng kanyang katawan. Simula nang mapanaginipan ni Erwin si Prinsesa Mayari, ay may kakaiba na siyang naramdaman sa kanyang sariling katawan. Para bang hindi na siya nag-iisa sa kanyang sariling katawan. Ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang magdulot yun ng pag-aalala kina Lolo Ompong at Mayumi. Isa pa, nais din muna niyang makasiguro kung totoo nga ba talaga ang hinala niya na sa kanya sumapi si Prinsesa Mayari, ang prinsesa ng mga babaylan. Isang umaga, nagtungo sina Erwin at Lolo Ompong sa gubat upang kumuha ng mga kahoy na panggatong. Dala ni Lolo Ompong ang kanyang itak. Habang naglalakad ang dalawa, ay baka sa mukha ni Erwin ang pagkabahala at pagkabalisa. Dahil hanggang sa araw na yon, ay patuloy siyang nag-iisip sa napanaginipan niya. Pakiramdam niya ay sasabog na ang dibdib niya kung wala pa siyang mapagsasabihan nun. Kaya sa araw na yon, ay nagdesisyon na siyang sabihin yon sa kanyang lolo. Lo, ano po kasi? Mayroon po akong gustong sabihin sa inyo. Ano ba yon, Erwin? Ilang gabi na po kasi ang nakakalipas nang dalawin po ako ng isang panaginip. Anong klaseng panaginip? At parang napaka-importante naman yata niyan. Sa panaginip ko, Pulo, nasa gubat po ako. Tapos po, may isang babaeng biglang lumapit sa akin. Hindi ko po nakita ang mukha niya. Parang natatakpan po ng ulap. Pero sabi niya, siya raw po si Prinsesa Mayari. Gusto daw po niyang gamitin ang katawan ko. Prinsesa Mayari? Ang prinsesa ng mga babaylan? Opo. Tapos sa panaginip ko po, sumapi po siya sa katawan ko. Simula po na mapanaginipan ko yun, pakiramdam ko po may kakaibang nangyayari na sa katawan ko . Parang may iba pang narito sa loob ko. May hinala po ako na sumapi po sa akin ang prinsesa ng mga babaylan. Ilang segundong natahimik si Lolo Ompong na para bang nag-iisip ito ng malalim. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Kung ganon,
ikaw na ang bagong ginagamit na katawan ni Prinsesa Mayari. Maaaring ganyan nga po pero hindi pa po ako sigurado eh. Ayoko nga po sana itong sabihin sa inyo. Kaya lang hindi ko na po kaya eh. Pakiramdam ko parang sasabog na po ako eh. Parang masisiraan po ako ng bait. Biglang huminto si Lolo Ompong at mabilis nitong kinuha ang kanyang itak. Inilahad nito ang palad niya at walang sabi-sabing bigla niyang hiniwa ang kanyang palad. Napangiwi si Lolo Ompong nang gumuhit ang ngapdi at sakit sa palad niya. Nanlaki ang mga mata ni Erwin sa ginawang yun ng kanyang lolo. Lolo, bakit niyo po sinugatan ang sarili niyo? Kailangan natin makasiguro kung totoo ang sinabi mo. Magagawa mong pagalingin ang sugat na ito. Pero Lo, hindi ko po alam kung paano. Subukan mo, Erwin. Subukan mo. Tawagin mo si Prinsesa Mayari sa loob mo. Kung nasa katawan mo siya, tutugon siya. Gaya na nangyari noon kay Mayumi, magagawa mo ring magpagaling ng sugat. Humarap si Erwin kay Lolo Ompong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang sugat ng matanda. Umikit siya at nagpasakop siya sa enerhiyang nasa loob ng kanyang katawan. Naghintay sila, ngunit walang nangyari. Patuloy pa rin sa pagdurugo ang sugat ni Lolo Ompong. Walang nangyari, Lolo. Baka hindi po totoong hinala ko. Lo, kalimutan niyo na lang po sinabi ko. Subukan mo pa rin, Erwin. Hindi kita tinuruan na sukuan agad ang lahat ng bagay. Magsasalita pa sana si Erwin, ngunit may naramdaman siyang mainit na enerhiya sa kanyang palad. Ang kanyang katawan ay tila hindi niya na kontrolado. Nagsimula siyang bumulong ng mga salitang hindi niya alam kung saan nanggagaling. Isang malamlam na liwanag ang bumalot sa kamay ni Erwin at sa sugat ni Lolo Ompong. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang naghilom ang sugat ni Lolo Ompong na parang hindi kailanman nagkaroon ng sugat. Natulala si Erwin habang si Lolo Ompong naman ay napangiti. Apo, walang duda. Ikaw nga ang piniling katawan ni Prinsesa Mayari. Pero bakit po ako? Bakit hindi siya bumalik sa katawan ni Mayumi? May dahilan si Prinsesa Mayari, Apo. Pero sa ngayon, sa ating dalawa na muna ang bagay na ito at huwag mong sasabihin kahit na kay Mayumi. Hindi natin alam ang mararamdaman niya kapag nalaman niya na nasa iyo na ang espiritu ng prinsesa ng mga babaylan na dating nasa kanya. Nanatiling tahimik si Erwin at nanlamig ang buong katawan niya. Sa isipan niya, alam niyang simula pa lamang yun ng mas malaking hamon na kanyang haharapin. Nagdesisyon siyang sundin si Lolo Ompong. Wala pa rin kasi talaga siyang lakas ng loob na ipagtapat ang bagay na yun kay Mayumi. Isang umaga, abala si Erwin sa pagtatrabaho sa bahay na kanyang ginagawa sa kabilang baryo. Kasalukuyan siyang nasa ibabaw ng bubong. Ang bawat hampas niya ng martilyo ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng oras na yon. Pinapahid niya ang pawis sa kanyang noo habang sinisigurong matibay ang pagkakakabit ng mga kahoy. Subalit habang naglalagay siya ng pako, bigla siyang napahinto. Parang may malamig na hangin na yumakap sa kanya na nagpatindig sa kanyang balahibo. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at doon na siya nagsimulang makakita ng pangitain. Napahinto siya sa paglalakad nang may dalawang aswang ang humarang sa kanya at agad siyang sinugod ng mga yon. Inilabas niya ang dala niyang itak, pero nang aatakihin na niya ang mga aswang ay may biglang pumigil sa kanya. Paglingon ni Erwin ay nakita niya si Prinsesa Mayari. Mariin itong umiling na para bang sinabi nito na huwag niyang sasaktan ang mga aswang. Matapos yun ay kinain si Erwin ng nakakasilaw na liwanag. Sandali lang yun at muling nagdilim ang paligid hanggang sa natagpuan ni Erwin ang sarili sa loob ng kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang makita niya na nagkalat sa sahig ang mga piraso ng lahat ng anting-anting ni Lolo Ompong. Tila sinadyang durugin at sirain ang mga yon. Nang bumalik ang kamalayan ni Erwin, ay humihingal siya
at basang-basa ng pawis. Nakaramdam siya ng pagkahilo at unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Bigla siyang nahulog mula sa bubong at bumagsak siya sa lupa. Agad siyang nawalan ng ulirat at hindi niya na nalaman pa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Makalipas ang ilang oras ay marahang ibinukas ni Erwin ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Bumangon siya at nalaman niya na nasa loob siya ng bahay ng may-ari ng bahay kung saan siya nagtatrabaho. Nasa mahabang upuan siya na gawa sa kawayan. Lumapit kay Erwin ang may-ari ng bahay at sinabi nito na mukhang nalaglag si Erwin sa bubong dahil natagpuan siya nitong walang malay na nakahandusay sa lupa sa tapat ng bahay. May sugat daw siya sa noo pero nilinis na nito at nilagyan ng benda. Napahawak si Erwin sa kanyang ulo. Tumayo siya mula sa papag, ngunit nakaramdam ng bahagyang pagkahilo. Nang mapatingin siya sa bintana at nakita niyang madilim na sa labas, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Erwin. Agad siyang lumabas ng bahay at hindi inalintana ang hilong nararamdaman. Naglakad ng mabilis si Erwin sa madilim na kalsada pauwi sa kanilang bahay. Habang ang kanyang utak ay gulong-gulo, bumabalik-balik sa kanyang alaala ang nakita sa pangitain. Ang sirang mga anting-anting ni Lolo Umpong. Nagkaroon siya ng kutob na baka merong masamang nangyayari sa kanyang lolo, kaya wala siyang ibang nais kundi ang makauwi na kagad at masiguro na ayos lang si Lolo Umpong. Habang naglalakad si Erwin ay napahinto siya ng maalala ang bahagi ng kanyang pangitain. Nakita niya ang sarili niyang naglalakad mag-isa sa isang madilim na daan. Eksaktong tulad ng ginagawa niya ng sandaling yun. Napalunok siya at naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng takot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, mula sa likod ng mga puno, ay 2 aswang ang lumabas at inatake si Erwin. Agad na hinugot ni Erwin ang kanyang itak mula sa likod. Ngunit bago pa siya makaatake, ay isa sa mga aswang ang mabilis na sumugod at sinuntok siya ng malakas sa muka. Napaatras si Erwin at ang itak na hawak niya ay nalaglag sa lupa. Bago pa siya makasigaw o makagalaw, isa pang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan, dahilan upang mawalan siya ng lakas. Napaluhod siya sa lupa at nang tuluyan siyang bumagsak ay muling nagdilim ang kanyang paningin. Sa muling pagbalik ng malay ni Erwin ay agad niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang muka. Sa pagbukas niya ng kanyang mga mata ay doon niya nalaman na nakatali siya sa isang puno sa gitna ng kagubatan ng gabing yun. Nagulat siya nang makita si Rodrigo sa kanyang harapan. Nasa likod nito ang 2 aswang na umatake sa kanya kanina. Sinubukan ni Erwin na makawala sa pagkakatali. Nagpumiglas siya pero masyadong matibay ang lubid na nakatali sa katawan niya at hindi siya nagtagumpay. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Rodrigo. Mabuti at gising ka na, Erwin. Walang hiya ka! Pakawalan mo ko! Lumabang ka ng patas! Huwag ka na magpumiglas, Erwin. Wala akong balak na saktan ka. Kailangan lang kita makausap. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi kita papakinggan, demonyo kan Rodrigo ka! Alam kong masama kang aswang! Alam kong hindi ka sasama sa akin na matiwasay. Kaya kinailangan kitang kunin sa ganitong paraan. Ngunit kung gusto mo pang mabuhay ang iyong Lolo Umpong at ang mga tao sa San Narciso, makinig kang mabuti sa akin. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Rodrigo. Kahit anong sabihin mo sa akin, ay hindi ko papaniwalaan. Bakit hindi mo ako pakawalan at lumaban ka sa akin ng patas? Wala sa plano ko makipaglaban sa iyo, Erwin. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang tingin mo sa akin. Dahil nalinlang ka ng kasinungalingan ni Mayumi. Ngunit isang malaking pagkakamali ng tiwala kayo sa kanya. Noon pa man, ay biyasa na siya sa panlilinlang at pagkuha ng loob ng ibang tao upang makuha niya kung ano man ang nais niya. Tumigil ka! Sa tingin mo ba, ay magagawa mo sirain si Mayumi sa akin? Nagsasayang ka lang ng oras, Rodrigo.
Kung hindi ka makikinig at maniniwala sa akin, ay baka mahuli na ang lahat. Baka mapatay na ni Mayumi ang lolo mo. Biglang kumabog ang dibdib ni Erwin sa narinig. Ngunit hindi pa rin niya magawang basta na lamang paniwalaan ang sinasabi ni Rodrigo. Pinili ni Erwin ang tumahimik at hayaang magsalita si Rodrigo. Huminga ng malalim si Rodrigo bago muling nagsalita. May mga bagay na kailangan mo malaman. Kung hindi, ikaw mismo magiging dahilan ng pagkamatay ng mahal mo sa buhay. Si Mayumi, ang totoong kalaban, Erwin. Hindi kami. Kami ang humahabol sa kanya dahil siya ang mapanganib. Isa siyang aswang na ginamit ang espiritu ni Prinsesa Mayari para saksabaan. Hindi yan totoo. Nililinlang mo lang ako. May ritual na ginawa noon si Mayumi. Sinamo niya ang espiritu ni Prinsesa Mayari para gamitin ang kapangyarihan ng prinsesa ng mga babaylan. Pero nung malaman namin ang kanyang balak, nagawa namin paalisin ang espiritu mula sa kanyang katawan. Nagalit siya at umatake sa amin. Ngunit nasugatan siya at nakatakas. Totoo ang sinasabi mo. At alam niyo kung nasan si Mayumi. Bakit hindi niyo na lang siya patayin? Dahil may mutya siya sa loob ng kanyang katawan. Ang mutyang yun ang nagpoprotekta sa kanya laban sa amin. Ngunit narito si Prinsesa Mayari ngayon. Nasa loob mo. Gusto niyang gamitin ang iyong katawan upang wakasan ang kasamaan ni Mayumi. Nanlumo si Erwin at unti-unti niyang naramdaman ang katotohanan sa mga sinabi ni Rodrigo. Nais niyang magduda, ngunit mabilis niyang naitugtong ang mga pangyayari. Mula sa pagkakakita niya kay Mayumi na sugatan, hanggang sa sumanib sa kanya si Prinsesa Mayari. Isa pa, kung totoong masama si Rodrigo, ay malamang kanina pa siya nito pinaslang. Habang patuloy na tumatakbo sa isip ni Erwin si Mayumi, ay nabuo sa kanyang isipan ng isang katotohanan na para sa kanya ay mahirap tanggapin. Para sa kanya ay napakahirap lunukin ang mapait na katotohanan na ang babaeng unti-unti niya nang iniibig ay isa palang aswang at nililin lang siya para sa pansarili nitong kapakanan. Maya-maya pa ay lumapit si Rodrigo kay Erwin. Isang supot na gawa sa tela ang inilapag nito sa paanan niya. Nasa loob ng supot ang pulbos na magpapakita ng tunay na anyo ni Mayumi. Isaboy mo ito sa kanya. Alabas ang totoo niyang anyo. Umaasa ko na papaniwalaan mo at gagawin mo ni Mama. Iyak ko ang kalaban mo. Dahil ang totoong kalaban ay nasa loob mismo ng inyong tahanan. Napalunok Erwin habang nakatitig sa supot. Gusto niyang magsalita at magtanong, ngunit wala nang salita ang lumabas sa bibig niya dahil sa dami ng tumatakbo sa kanyang isipan. Natigilan si Erwin at kinabahan ng isang patalim ang inilabas ni Rodrigo. Pero hindi nito yung ginamit para saktan siya. Ginamit nito yon upang putulin ang lubid na nakatali sa katawan niya. Sa isang kisap mata ay nawala sina Rodrigo at ang dalawang aswang. Mabilis na nilamon ng kadiliman ang mga yon. Pinulot ni Erwin ang supot habang naglalaro sa isipan niya ang mga alaala ni Mayumi, ang mga sandaling napalapit siya rito, at ang posibilidad na isa tong halimaw na nagtatago sa likod ng maamong anyo. Nagmadali si Erwin pauwi sa kanilang bahay habang tangan ang supot na iniwan ni Rodrigo. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na't alam niyang kasama ni Mayumi si Lolo Ompong. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya sina Mayumi at Lolo Ompong na nag-uusap. Agad na napalingon ang dalawa sa kanya. Lumapit si Mayumi kay Erwin at niyakap siya ng mahigpit. Erwin, sa wakas dumating ka na. Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Hala, bakit may sugat ka sa noo? Imbis na yakapin pabalik si Mayumi o sagutin ang tanong nito, ay itinulak ito ni Erwin. Nagulat pa si Mayumi
at napaatras. Erwin? Anong problema? Nagkausap kami ni Rodrigo, Mayumi. Ano ba na sinabi niya sa'yo? Ay huwag kang maniniwala. Isa siyang mapanlinlang na aswang. Hindi sumagot si Erwin. Sa halip, hinugot niya ang supot mula sa kanyang bulsa at binuksan yun. Itinaktak niya sa palad niya ang pulbos na laman nun at isinaboy niya yun kay Mayumi. Napaatras si Mayumi habang malakas na sumisigaw. Sa isang iglap, ang kagandahan ni Mayumi ay napalitan ng nakakatakot na anyo. Nagkaroon ito ng mahahabang kuko, matutulis na ngipin at nangingitim na balat. Napaatras si Erwin habang gulat na gulat sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na totoo ang sinabi ni Rodrigo na isa nga palang aswang si Mayumi. Agad na kinuha ni Erwin ang itak na nakasandal sa dingding. Ngunit bago pa siya makalapit kay Mayumi para atakihin ito, ay mabilis na lumapit si Mayumi kay Lolo Ompong. Ipinilupot nito ang braso sa leeg ng kanyang lolo. Malakas na tumawa si Mayumi. Subukan mong gumawa ng hindi ko magugustuhan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ng matandang ito. Matapos ka naming kupkupin at tulungan, ay ganito pa ang igaganti mo sa amin, Mayumi? Ginamit ko lang kayo, Erwin. At kailangan ko lang ngayang oras upang makapagpalakas ulit para makaharap ko na ulit sila Rodrigo. At ngayon, alam nyo na ang totoo. Wala na kayong silbi. Nagtama ang mga mata ni na Erwin at Lolo Ompong. Nag-usap sila sa pamamagitan ng tinginan. Tila naunawaan naman ni Lolo Ompong ang nais na sabihin ni Erwin. Kaya buong diin itong kinagat ang braso ni Mayumi. Napasigaw si Mayumi at nabitiwan ito si Lolo Ompong. Mabilis na lumayo si Lolo Ompong kay Mayumi. Sinamantala naman ni Erwin ang pagkakataon na yon at sinugod niya si Mayumi. Mabilis niyang inundayan ng itakang aswang, ngunit nasangga nito yon gamit ang matutulis itong mga kuko. Nagpaikot-ikot ang dalawa sa maliit na espasyo ng bahay at nagpalitan sila ng pag-atake. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa makalabas sila ng kubo. Mas nagamit ni Erwin ang itinuro sa kanya ni Lolo Ompong dahil sa nagkaroon na siya ng mas malawak na espasyo. Ramdam din niya ang presensya ni Prinsesa Mayari na tumutulong sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay kapwa sugatan na sina Erwin at Mayumi. Nagkaroon si Erwin ng pagkakataon na masaksak sa tiyan si Mayumi. Malakas niya itong itinulak na naging sanhi upang matumba si Mayumi sa lupa. Mabilis itong nilapitan ni Erwin. Nang akmang itatarak niya na ang itak sa dibdib ni Mayumi, ay bigla itong bumalik sa pagiging magandang babae. Umiiyak ito at puno ng pagmamakaawa ang muka. Erwin, maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Mahal na mahal kita, Erwin. At alam kong mahal mo rin ako. Hindi na ako magpapadala sa panlilinlang mo. Patawad, Erwin. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na hindi talaga ako masama. Magsasama pa tayo ng matagal. Araw-araw kitang paliligayahin. Mas magiging masaya ako kung mawawala ka na! Sa huling pagkakataon, itinaas ni Erwin ang itak at buong lakas na itinarak yon sa dibdib ni Mayumi. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Mayumi habang unti-unti itong binawian ng buhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay tahimik na nakatayo si Erwin sa tabi ng nakahandusay na katawan ni Mayumi. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang itak na puno ng dugo. Lumapit si Lolo Ompong kay Erwin at marahan siyang tinapik sa balikat. Maluwaluwang yumuko si Erwin at binitiwan ang itak. Tama si Rodrigo, Lolo. Nilinlang tayo ni Mayumi. Siya ang tunay na kalaban at hindi si Rodrigo. Kung masakit ito para sa iyo, Erwin, pero magpasalamat na lang tayo sa Diyos dahil nalaman mo kagad ang totoo
bago pa nahuli ang lahat. Sa pagkakataon na yon, ay sinabi ni Erwin kay Lolo Ompong ang lahat ng sinabi ni Rodrigo sa kanya. Ginawa niya yon upang lubusang maintindihan ng kanyang lolo ang lahat ng tungkol kay Mayumi. Makalipas ang ilang araw, ay muling bumalik ang tahimik na buhay ni na Erwin at Lolo Ompong. Sa bawat araw na dumadaan, napapansin ni Erwin ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Mas naging malinaw na ang mga pangitain na kanyang nakikita at maging ang kakayahan niyang magpagaling ng sugat ay nagagamit na niya ng maayos sa mga tao sa kanilang lugar. Simula noon, si Erwin ay naging kilala bilang isang mahusay na manggagamot sa kanilang lugar. Maging ang ibang sakuna at trahedya ay naiiwasan nila dahil sa mga pangitain ni Erwin. Nais din sanang magpasalamat ni Erwin kay Rodrigo, ngunit kailanman ay hindi na yon nagpakita sa kanya. Napagtanto ni Erwin na ang pagsanib ng prinsesa ng mga babaylan sa kanya ay hindi lamang para wakasan ang kasamaan ni Mayumi, kundi upang tulungan din niya ang mga taong nangangailangan. Kaya nangako si Erwin kay Prinsesa Mayari na hindi gaya ni Mayumi na ginamit ang kapangyarihan sa kasamaan. Bagkus si Erwin ay gagamitin ang kapangyarihan nito sa kabutihan at pagtulong sa mga tao sa kanilang baryo.